malaglag daw ang puso ng babaeng ito nang habang naglalakad siya sa labas ng kanilang bahay, biglang may bumagsak sa kanyang bata. Naog na bata! Awa ng Diyos, ligtas niya itong nasalo. Kulba, nangurog ang tuhod. Pero teka, sino ang batang ito? Nagitulak mo siya dito padulong. At saan siya nanggaling? Daon na lang kung wala siya nasalo. Naog na bata! Bata sa Davao City, hala, nahulog! Mga magulang, ang mga ganitong insidente, paano ba maiiwasan? Ang itinuturing ngayong hulog ng langit ng kanyang mga kapitbahay sa barangay Saksa, Davao City, ang nakasalo sa bata na si Rica. Pagulang ko ni mata ato niya, mag-CR lang unta ko. Ay lock ang portahan. Balak raw sana noong pumunta ni Rica sa bahay ng kanyang mga magulang nang biglang may batang nahulog mula sa hagdan. Naog na bata! Nalaglag ang bata mula sa taas na 10 feet. Di ni mo salo, nambot mo unsa tong bata. Paana pagsalo? Nya. Gikuan ako ihang mga ulo, ihang lawas. Wala man po siya. Ang batang nahulog at nasalo ni Rica, ang 3 taong gulang niyang pamangkin na si Mark. Hindi nito tunay na pangalan na nakatira sa 2nd floor ng kanilang bahay kasama ang kanyang tatay Jeyo at nanay Laila. Galing po ako ng trabaho, sir, tapos that time natulog po ako, sir. Amo na mo kaon. Amo siyang gipatanaw og TV. So na mo nabantayan nagngay siya na si kwartang gikuha sa dinha sa kilid. Gusto siyang paitog ice cream. Ning naog sa wa mi kabantay ning naog sa dinha. At halos malaglag na nga raw sila sa upuan sa mga sumunod na nangyari. Ning sagit man akong manghud nga nahulog ang bata mo tupitan na namong dagan draap. 50-50 po yung kalagayan ng anak ko, sir, if hindi nasalo, sir. Naanghilan siya ba nga timing didto pud gyud nga pistuwa sa manghud didto pud siya nahulog. Ikatingala gyud kay ba nga Murag tinansya ng Panginoon nga yun na pong nangyari. Pero sa pagkalat ng video, marami ang bumatikos sa mag-asawa. Nasaan ba ang nanay niya? Bakit walang bantay? kumpara sa mong sarili mo kung nabantayan siya yung bata ka nang nadyo kay mabisi ka sa lain. Pero dawato na lang, mga na yung tinitabo. Naniniwala silang hindi aksidente ang pagkahulog sa hagdan ng bata. Dahil ayon mismo sa bata, di umano may nagtulak sa kanya. Kaugma pa siya nakakuan. May istorya siya tulak siya diwindi. Gaano katotoong sinadya ang pagkahulog ni Mark sa hagdan? Ang makakasagot nito, si Rica, na nakita pa raw si Mark na bumababa ng hagdan bago ito nalaglag. Wala siya kagunit sa ilahang gunitanan, sir, kay gagunit siya kwarta. Pag ikaduhan akong hangad, nahog na siya, matapasalo ko, anak. Na-slide yan chinelas. Mag-ulan, no? Basa mo na siya diraa. Nga slide yung kaya na siya kanang agian. Batay sa Injury Surveillance System ng Department of Health noong 2021, sa mahigit 3,000 na italang mga insidente ng pagkahulog, halos kalahati mga bata na wala pang 15 taong gulang. At mahigit kalahati rin ang mga insidente nangyari sa loob mismo ng bahay. Importante na sa mga pamilya, conscious sila doon sa ano yung pwedeng mag-create ng disgrasya doon sa mga bata, no? Ano yung naaabot ng mga bata, ano yung pwede nilang puntahan given doon sa edad nila. Kasi ang bata gusto natural sa kanya na maglalaro siya. Gusto niya, curious siya. Sana merong consciousness yung ating mga magulang, pati yung barangay, yung community, no? It's a shared responsibility, hindi parents lang. Ang pagkahulog ng isang bata mula sa 10 talampakan, so ang worst case scenario na pwedeng mangyari sa isang bata
ay ang pagkakaroon ng traumatic brain injury. Kung madulas man ang ating hagdanan, lagyan natin ito ng mga anti-slip stickers. Dapat ang hagdanan natin ay walang mga kalat, nakalagay na sapatos, mga laruan. Dahil hindi pa raw napapakonsulta ni na Laila si Mark mula nung ito'y naaksidente, minabuti ng aming programa na siya'y ipa-check up. Stable man iyang vital signs, wala man siya'y problem. Pasalamat gyapon kay okay ra iyang kuan. Tanang iyang lawas okay ra. Para masigurong hindi na ito mauulit, ipinaayos ng mag-anak ang kanilang hagdan. Ang pagpapagawa nito, sinagot na ng aming programa. Nalipay kay bag-o na ang kuan, ang hagdanan, nabutangan na og kuan kaning kuan diri laklak nyan dungagan ang bakal diri sa gilid og sa pikas. Mas safety na jud, di na siya mahulog. Daghang kayong salamat. Makaya minuto-minuto mata tan-aw dito sa bata. Pag bumaba siya, sir, tawagin kami para hindi na maulit. Lesson learned naman po. Sa insidenteng ito, who should take the fall? Sino bang dapat masisi? Mas mabuti pa kaya, huwag nang maglaglagan dahil ang responsibilidad para hindi mapahamak ang mga bata, babagsak pa rin sa ating mga nakatatanda. Kanin na may ulam na, pinagsamang lutuin sa kawa hanggang sa ating plato, diretso sa ating tiyan. Chow fan! Marami sa mga food park ngayon, ito ang dinarayo. Sandamakmak na kanin, makulay, at may iba't ibang toppings. Depende sa iyong cravings. Lechon, Hungarian hotdog, siomai, at kung ano-ano pa. Para sa mga Pilipino na kanin is life, hindi ito hihindian. Fan ka rin ba ng chow fan? Ang isa sa mga street food capital ng bansa, sa Quiapo, sa Maynila, may dinarayo at pinipilahang food stall. Isa raw sa mga nauna at pinipilahang tindahan dito ng chow fan ang pwesto ni Patty. Ako ang reyna ng chow fan ng Quiapo. Sa kawali, iginisa ang aromatics. Sibuyas lang yan at bawang, ham, mixed vegetables. Pagkatapos, inilagay na ang kanin. Pwede naman po yung soybeans na lalagyan natin sa tapa natin, pambalansi ng alat at tamis ng tapa. At ang pamfinale, tapa na ibinabad sa soft drinks. Pagmamahal lang ang sikreto nito para sumarap. Abot kaya, kada takal kasi, aba, 20 pesos lang. Masarap naman po. Sulit po sila sa presyo. Kung nakaluwag-luwag ka naman, pwede mo raw gawing overload ang iyong chow fan. Meron na itong hotdog at siomai. 100 pesos kada serving. Solid naman sa 100. At kahit tumataas na raw ang presyo ng mga bilihin, wala raw plano si Patty na taasan ang presyo ng kanyang chow fan. Tulong daw kasi niya ito sa mga estudyante at empleyadong nagtitipid. Konting kita lang. Okay na yun. Kasi kung sasabay mo pa sa taas din ang mga bilihin ngayon, para hindi ka na rin naging bago sa mga tao. Bago raw nagbenta ng chow fan si Patty, panulak muna yung nag-trending na rin na dragon fruit juice ng Quiapo. Nagkaroon daw kasi ng oversupply noon ng dragon fruit ang mag-inang Irene at Patty. Kaya para hindi mabulok at masayang, tutal naman, patok ang palamig ngayon, ginawa nila itong dragon fruit juice. Kailangan kasi, pag mahal mo yung hanap buhay mo, kahit pagod ka, kikilos ka eh. Kailangan sarili mo tulungan mo. Ang dating mag-isa lang sa negosyo, meron na ngayong mahigit 30 mga empleyado. May nagluluto na, may nag-aasikaso na para sa amin. Ganyan. Hindi katulad dati, ako lang. Goal nyo lang yung sarili nyo na unahin mo muna yung business, sipag, huwag ka agad-agad sumukol. Kalay mo, isang araw, ikaw naman nasa ibabaw. Dito
Dito naman sa pwesto ni John sa Bulacan, Bulacan, lagi raw blockbuster ang pila para sa kanyang Chinese-style chow fan na tig 40 pesos. Siguro po, nung nag-welding ako, sanay ako sa mainit. Bago pa man siya humawak ng wok at sandok, ang gamit-gamit noon ni John sa paghahanap buhay, pala at ang hinahalo-halo niya naman, hindi mga sahog, kundi buhangin. Si John kasi, dating construction worker. Nag-start ako mag-arawan, 150, 200 pesos. Pero ang kinikita niya raw dati, kulang na kulang sa pangangailangan ng 3 niyang mga anak. Hanggang naengganyo siyang magnegosyo. Yung lola ko kasi, mahilig siyang magsangag. Tapos yung timpla niya, yun yung timpla na nagustuhan ko talaga. Kada araw, ang nauubos daw nilang bigas, umaabot ng 3 sako. Ganyan sila kapatok. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang dating kumikita ng barya-barya sa maghapong pagpapala, ngayon, pinagpala ng bonggang-bongga. Sa isang araw po, kumikita kami ng mga 5 digits. Parang hindi nagsisink in sa utak ko ngayon yung nangyayari sa akin. Minsan nga, napagkakamalan na lang nila ako dyan na tauhan dito. Parang hindi ko mapil na ako yung may-ari talaga. Sarap siya, buhaghag, hindi magaspang sa bibig, kundi malinamnam. Ang kanyang kainan, meron ng bagong branch. Nakapagpagawa na rin si John ng bahay at nakapagpundar ng sasakyan. Dati, kailangan kong mamulot ng pagkain sa kalye para mabusog. Lagi kasi akong palaboy dati. Hindi pa rin ako makapaniwala na naabot ko to. Hindi na ako magugutom. Ang chow fan ng mga Chino, parang sinangag nating mga Pilipino. Umusbong bilang paraan para hindi masayang ang mga tirang kanin. Pero may isa pang klase ng fried rice ng mga Chinese na hitik din sa sahog. May itlog, baboy, hipon at mga gulay. At ang tawag dito, yang chow. Ang yang chow ay isang klase ng chow fan na nag-originate sa Yangzhou City in China. Ang chow fan kasi is a broad term, so it refers to all kinds of fried rice. Nagsimula siya way back before when the Chinese merchants used to do trade here in the Philippines. And after that, some of the merchants, they married na here and they integrated their Chinese dishes into the country. Sa restaurant na ito sa Quezon City, matitikman ang authentic yang chow. Masarap itong i-partner sa iba pang authentic Chinese dishes, katulad ng lumpiang Shanghai, pork asado, at pansit. Unang naghain ng yang chow ang pamilya ni Juliet noon pang 1894. Kung hindi man po kami yung oldest, isa po kami sa mga kauna-unahang nagtinda po ng fried rice dito. Nasunog na raw ang kanilang kauna-unahang branch sa Binondo noong 1984. Pero naisalba nila ang kanilang antigong menu. 1890s pa po ito na-print po. Nakasulat in Spanish and Chinese language. Yung lagi sinasabi nga ng tatay ko, parang kahit makopya ng mga tao yung recipe mo, pero kung yung technique ng pagluto, hindi niya alam kung paano gawin, hindi niya makakopya yung actual na lasa. Natikman ko na po ito noon, hanggang ngayon di pa nagbabagong lasa. Masarap pa rin po. Kapag natikman niyo yung yang chow namin, parang may babalik na na memories sa'yo. Siguro maalala mo nung bata ka. Chow fan, bao, nagsimula sa tirang kanin para hindi masayang. Pero sa Pilipinas, hindi lang kanin ang nabigyan nito ng panibagong buhay. Sa halagang 20 pesos, may estudyanteng nabusog. Dating palaboy na ngayon nagpapakain ng libo-libo. At isang lutong
mahigit 1 siglo nang ipinapasa sa mga henerasyon. Akalain nyo, may tira palang hindi katapusan. Dahil kapag mahusay itong hinaluan, maaari itong maging puhunan, pamana, at panibagong simula. Ciao! Fantastic! Talaga! Para matawid ng mga residente ang Busuanga River sa Occidental Mindoro, gumawa sila ng sarili nilang tramline. Kasabay ng pagbuhos ng malalakas na ulan, bunsod ng habagat at mga bagyo nitong nakaraang linggo. Ang pagngalit din ng Busuanga River sa barangay Manuot sa Rizal, Occidental Mindoro. Dahil wala silang malapit na tulay, ang tanging paraan para mabilis na makatawid ang mga residente nang hindi sila maanod sa ilog, sumakay sa isang nasirang tramline. Napakalakas ng loob ni Kuya para lang makauwi sa kanyang pamilya. Ang pasahero uupo sa isang parang duyan. At saka mano-manong hihilain ng mga nasa magkabilang dulo ng tramline ang nakakonekta ritong lubid para ito'y umandar. 2 tao doon sa kabila, 2 tao rin dito maghila. 2 minuto lang ang biyahe, pero talaga namang buwis buhay. Isang maling galaw lang kasi pwedeng mahulog ang sakay nito sa rumaragasang ilog. Yung nagbayad. Ang singil ni Ricky sa bawat pasahero, 20 pesos. Sa isang araw ay nakita kami ng 400 din ang bawat isa sa amin. Minsan, pag walang pambayad, napabayaan ko na lang kung kaysa maglangoy sila dyan, malulunod pa sila. Ang pinakamalapit daw kasing tulay na maaring tawirin ng mas ligtas ng mga residente, 2 oras pa ang layo. Doon dumadaan sa Gene Pool Farm kasi doon lang ang merong konkretong tulay. Malaking tipid sa oras, malaking tipid sa pagod. Kapag tumataas ang tubig sa Busuanga River, bunsod ng ulan, tanging ang tramline lang na ito ang inaasahan ng lider ng katutubong buhid mangyan na si Aibong para makapunta sa bayan at bumili ng asin. Itong area po namin talaga nakakulong kami sa ilog. Pagkapwesto ni Aibong, maingat at marahang hinila ang lubid. Masakit pa sa kamay, lalo pang mabigat ang karga. Sa ligtas na siyang nakatawid. Ay, maraming salamat at nakatawid. Mahirap po talaga pag ganito tag-ulan, lalo na po kung may mga sakit sa amin. Gatiis na lang po kami. Kalbaryo rin para kay Agbo ang pagtawid dito. May bukol kasi siya sa kaliwang bahagi ng kanyang likod. Nakuba po ako. Nung bata pa po ako. Nagakit po ako ng puno tapos nalaglag. Pero parang balewala sa kanya ang sakit nung nalaman niya na sa kabilang isla may paayuda. Kaya buwis buhay siyang nagpalambitin. Natatakot po akong mahulog. Kasi pag mahulog ako, baka malunod po. Pero pagdating niya sa barangay, wala naman daw ang kanyang pangalan sa mga bibigyan ng ayuda. Mabuti na lang at pinakonsweluhan pa rin siya ng 15 kilong bigas. Ang laking tulong na po. Maabot po ng 5 araw. Minsan lang po kami kumakain ng bigas. Kasi pag tagulan po, hindi na po kami makalabas. Kasi mataas po yung ilog. Kaya hindi po kami nakatawid. Nagugutom po kami.
2011 nung ipinatayo ang tramline sa Barangay Manoot. Para raw talaga ito sa mga produkto ng mga katutubo. For agricultural purposes siya. Cage lang po talaga siya. Ang capacity po nun ay 500 kilos lang po. Ang haba po nito ay nasa 780 meters po. Nagkaroon lang po ng rechanneling nung ilog. Dahil na rechannel po, natumba po yung isang poste. So simula po nun, nag-stop na po yung operation kasi hindi na po siya ma-mechanize. 2 to 3 years lang siya nagamit. Para naman mabigyan sila ng trabaho, ginawa ng paraan ng barangay para mapakinabangan yung mga existing cable na nandoon sa tramline. Sa local government unit, syempre masasabi ko may pagkukulang din talaga kami. Kasi hindi sasapat yung pondo ng aming lokal na pamahalaan para sa ganong kalaking proyekto. Naiiyak ako dahil ilang dekada nang nakaraan, hindi pa rin natutugunan ng mga kahilingan ng mga tao. 3 hanggang 4 na oras naman mula rito ang bayan naman ng Bungabong sa Oriental Mindoro, kung saan sa tulay din umaasa ang mga guro, estudyante at mga residente para makatawid. Pero dahil sa lakas ng ulan, ang kanilang hanging bridge bumigay. Pero dahil ito lang ang tanging daan patungo sa eskwelahan, wala silang nagawa kundi kumapit na lang ng mahigpit sa mga kinakalawang na kabilya habang binabaybay pa rin ang sirang tulay. Isang maling hakbang lang, pwede silang anurin ng rumaragasang ilog. Ang lalaking ang ito, meron pang karga-kargang sanggol. Alas 4:30 ng hapon ang uwian noon ng mga estudyante ng Naswak Hatubuan Bangon Elementary School. Pero ang mga tumawid na teacher hindi na makabalik sa kabilang bahagi ng isla. Muli kasing lumakas ang agos ng ilog dahil sa sama ng panahon. Ay, ang buhay namin sa kabundukan. Kaya ang guro at misis ni Rudiven na si Angie sa eskwelahan muna nagpalipas ng gabi. Aalala siyempre, pero sabi ko nga, huwag kang tatawid hanggat wala ako doon. Kasamang nanatili ni Angie sa eskwelahan ang school head na si Russell. Hindi na kami makatawid kasi lalo lang lumalim yung tubig doon. Actually, ma'am, weekly naman ang uwian ng mga guro namin. Pag masama din pong panahon, nag-iisin na rin po ako dito. Ngayon, nagkataon lang na sama-sama kami dito kasi nga po, gano'n na nangyari po sa tulay. Ayan, ito na po ang sitwasyon namin dito sa aming tulay. Sila Winay, kamakailan lang, nag-post ng panawagan online. Sira na ang aming tulay. Sana ang ating pamahalaan din nila kami. Nagsilig kami na magkaroon ng magandang tulay para lang makapag-aral ang aming mga anak at makapagtawid ang aming mga guro. Tapos ang mga pamayanan makakatawid din upang makuha ng pagkain. Nung nabalitaan ito ng MDRRMO, agad silang nagkasa ng rescue operation. Maaraw na noon, pero ang ilog nananatiling mapanghamon. Hindi ko muna i-rescue rescuers natin kasi nakita naman ninyo yung daan. Malambot to. Maaaring mag-collapse itong natatanging daan lang natin. Dahil hindi na makadaan ang 4x4 na service ng mga rescuer, sumakay sila sa motor. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, narating nila ang tulay sa Sitio Balite. Dito naabutan ng aming team ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection na nagkakabit ng lubid sa tulay. Ito na raw ang kakapitan ng mga guro sa kanilang pagtawid. Bawal na pong tawiran yung natitirang bridge kasi ang natira na lang po as in yung bakal na ginamit nila bilang support. Yung kanilang pong flooring is kawayan na nababad na sa tubig, pwede na po itong mag-collapse. Mayroon din ibang daanan, kaya lang malayo. Hindi makarating isang araw doon sa aming paaralan. Samantala, nang kumalma-kalma na ang lagay ng ilog, isa-isa nang tumawid ang rescuers.
mula sa kabilang bahagi ng ilog, kalahating oras pa ang kanilang binuno bago narating ang eskwelahan. What is soap? Nung araw na yon, may pasok na ulit ang mga estudyante. Nakilala ng aming team doon ang teacher na si Hilda, na kamakailan lang daw dito na destino. Onion, very good. Yun po talaga ang aming tungkulin bilang guro, maturuan ang mga bata kahit man po ito ay nakakaduluduluhan o kalibliban na lugar. Kung ang mga kapwa niya guro nagpalipas ng gabi sa eskwelahan, si Hilda mas pinili raw na umuwi sa kabila ng masamang panahon. Kasi po wala po ako sariling bahay dito. Halos malayo po talaga. Panangga niya sa masamang panahon ang kanyang kapote at helmet. Nakaready na po talaga ako. Para pagdating ko po sa kabilang tulay, ay sasakay na lang po ako sa motor. Pagsapit ng uwian, ang sumalubong kay Hilda ang kanyang mister na si Felix. Ito po yung aking asawa. Sinundo na po niya ako dahil hapon na po. Araw-araw ko po siyang ihahatid sundo. Dahil nga po, kailangan din po naming bumaba dito dahil marami rin po nga kami ginagabay ang mga bata. Hindi na nag-iisang umuwi si Teacher Hilda. Mag-holiday na rin po bukas, kaya kami po ay maaga ng bababa. Kasama na kasi niya ang mga nag-stay-in na guro na sa araw na ito, susubukan muling tumawid ng ilog. Ang mga teacher, sinuotan ng life vest at helmet at saka isa-isang tinalian ng mga rescuer sa bewang. Ang taling yon nakakabit naman sa lubid na ikinabit ng BFP. Ito po yung magsuserve as lifeline nyo po para hindi po kayo dumiretso sa tubig. Kinakabahan kayo, ma'am? Masyado. Pero medyo... Pag po kayo kakapit sa dilaw na tali na, hindi po kayo kakapit sa bakal. Pero ang ilog tila lalong tumaas nung hapong yon. Kaya ang mga kawayang tapakan hinahampas na ng malakas na agos ng tubig. Bawat guro, inaalalayan ng mga rescuer sa pagtawid habang nakakapit sa kabilya. At maingat na humahakbang sa mga kawayan. Hanggang sa sina Hilda, ligtas nang nakatawid. Habang ako ay tumatawid po kanina ay safe naman po dahil meron po namang umaalalay sa amin pagtawid ng tulay. Ayon sa mga otoridad, 15 mga teacher lahat ang kanilang na-rescue. Sumakay sila Hilda ng motor pauwi. Gabi na nung nakarating sila ng kanyang mister na si Felix sa kanilang bahay. Kung may pagkakataon po sana, kahit po sana hazard, hindi na po mabawasan yung kanyang kikitain, may panggasolina na lang po kami araw-araw. Ipinakita rin ni Teacher Hilda ang sako-sakong mga damit at sapatos na balak niyang ibigay sa mga estudyante niyang mangyan. Jacket, dahil ngayon po ay tag-ulan na, so i-donate ko na lang po nga ito. Iniintay ko lang po na maging maayos ang aming daan para madala ko na rin po papunta sa aming eskwelahan. Kinikilala ng DepEd na hindi ito dapat maging normal o katanggap-tanggap na sitwasyon. Dapat walang guro ang nanganganib ang buhay araw-araw para lamang makapagturo. Natatanggap na ng ating mga guro ang Special Hardship Allowance o SHA katumbas ng 25% ng monthly salary based sa Hardship Index. Kukumpirmahin pa rin namin sa SDO Oriental Mindoro kung nakukuha na ni Teacher Hilda Fran. Kung sakaling kulang o kailangang i-adjust ang kanilang natatanggap dahil sa lumalalang sitwasyon ng access route, handa kaming i-review ito. Ayon sa DPWH, may plano na raw na gawing bakal ang tulay na nagdurugtong sa Sitio Balite at Sitio Naswa.
At ang budget na inilaan daw para rito, 18 million pesos. Ang nakasulat sa nakabalandrang tarpaulin ng DPWH, August 5 pa dapat na simulan ang proyekto. Nagtungo ang aming team sa opisina ng kontratista, ang MG Dragon Construction Services. Ayon sa kanila, sinimulan naman na raw nila itong gawin. So nakakuha ko ng 35% of the steel components noon. Bakit dito sa pinamalayan ko cutting and fabrication? Kasi doon sa area doon, wala pa kaming barracks para gawin doon at saka walang mahina ang kuryente. Sinisimulan na po natin. Ang pagkakaalam ko, ang kabuuan po ng bridge ay 216 linear meters. Ang nakuha lang po natin, phase 1. Hindi po tayo delayed. Ngayong 2027, nakapropose na rin po siya para yung second phase natin ay maisunod natin. Matatapos po tayo ng probably first semester of 2028 or pwede ring end of 2027. Okay lang naman po sa amin. At least may plano na po. Nalaman po namin na itutuloy na po yung tulay. Maraming salamat kayong aming mga estudyante at mga guro na hindi kayo sumusuko patuloy ng ating pag-aaral upang sa ganon makamit natin ang ating kinabukasan. Bilyones ang pondong inilaan para sa flood control at iba pang infrastruktura para sana mas ligtas ang bawat biyahe at pagtawid natin. Pero hanggat may pinaghihinalaang ghost projects o guni-guni at kupit o kickback, lubid at kinakalawang na kable pa rin ang kinakapitan ng mga nangangailangan. Ay, ang buhay namin sa kabundukan. Ang pondo ng bayan dapat ginagawang tulay, hindi daan patungo sa bulsa ng mga tiwali. Pangarap ng Filipino-French national na si Adam na makarating ng 20 mga bansa sakay lang ng kanyang bisikleta at ang kanyang huling destinasyon, Cebu, kung saan naghihintay ang kanyang si Sofia. Tila may pa-heroes welcome kamakailan sa bayan ng Samboan sa Cebu. Sa araw kasing yon, nakatakdang umuwi ang isa nilang kababayan na sa nakalipas na 14 na buwan, bumiyahe mula France pauwi ng Cebu gamit ang bisikleta. Siya ang Filipino-French cyclist na si Adam. Greet na siya sa mga kababayan. Pero sa lahat ng abangers kay Adam, ang babaeng ito ang pinaka-excited. Siya lang naman daw kasi ang nagsisilbing inspirasyon ni Adam para tapusin ang kanyang long way home. Walang iba kundi ang kanyang Pilipinang nobya, si Sofia. Woo! Adam is here! Kamusta kaya ang kanilang pagkikita sa finish line? We miss you! Ang born in Leyte and raised in Cebu na si Sofia, aminadong takot ng mahigugma o umibig ulit matapos hindi nag-work out ang dati niyang LDR o long distance relationship. Murag na himo ming toxic kadugayan nasakal ko ana jud ko niya like murag dili jud ako kaya ang LDR hanggang sa naghiwalay sila. Pero sa dinaluhang party ni Sofia nito lang nakaraang taon, muli raw pinana ni Cupido ang kanyang puso nang may ipinakilala sa kanyang afam, si Adam. French national ang kanyang ama, Cebuana ang kanyang ina. We just talked throughout the whole night and we exchanged social medias. I texted her. We started texting and texting. Mabilis daw nahulog ang loob nila sa isa't isa. Gaya kasi ni Sofia, si Adam mahilig din sa adventure. Iya kong dadon sa laing-laing lugar. Gi-open po akong eyes to different situations. Akong nahibawa na like, oh, I really like this guy. Being in Manila while it's raining. Ngunit
Pinakahilig daw talaga nito magbisikleta. I find myself always wanting to find that feeling where I just felt like I was floating in the air. And it made me want to go even further. It got bigger and became France to Philippines. Matapos ang 2 buwan na getting to know each other, naging sila. The thought is sweet kasi he asked me to be his girlfriend on the same day na nagkilala kami. She's the love of my life. We spent all of our time and enjoying the simple world that we were making. Pero kakasimula pa lang ng kanilang road to forever, aba, nagkalubak na. Si Adam kasi nakatakdang umuwi ng France para gawin ang kanyang pinaka-inaasam-asam. Ang magbisikleta ng humigit kumulang 28,000 kilometers mula sa France pauwi ng Samboan sa Cebu sa loob ng mahigit 1 taon. Parang imposible, pero si Adam, desidido at pursigido. I had only a few chances in my life to do that. I found myself quite excited to tell Sofia about that plan, but I was also nervous of how she would receive it. Nako, lagot! Allergic pa naman na si Sofia sa LDR. Anak jud ko niya like, murag, dili jud ako kaya ang LDR, mawala ra siya kalit or makita siya lain. Kaya sina Adam at Sofia napilitang mag-part ways muna. It was pretty hard for us to stay together. It felt very awkward because she was a better part of my 4 months. Pero si Sofia biglang napa-U-turn. Binalikan niya si Adam at buong pusong ipinakita ang kanyang pagsuporta. I just really put my trust in him that he can do things on his own. It's magical how I turned my dream into something bigger when I knew that she was there at the end waiting for me. Let's go to France, let's go! Hunyo nitong nakaraang taon, lumipad na si Adam pa France para simulan ang kanyang biking crusade. This is week 1 of biking from France to the Philippines. Mula France, nagpadyak si Adam patungong Central Asia. Pero dahil sarado ang border mula Georgia pa Kazakhstan, nag-eroplano siya. Bit-bit ang kanyang bisikleta. My overall budget for the trip was 400,000. I really struggled to not spend a lot, so I made sure that I never stayed in hotels. I only camped. Nariyang natulog siya sa sementeryo. I'll be very safe and comfy here. Inatake pa ng mga naglalakihang aso. Destroyed my mattress, at least my bags are okay. At dumaan sa disyerto. There's a bunch of snake holes. Ang bawat araw na nagdaan, ivlinag niya para ipanood kay Sofia. Kanang muhunong jud siya for me to talk to me. He will always find time naman. Pero pagdating ni Adam sa Iran, siya'y inaresto. We're getting escorted by the Talibans. Nahulihan kasi sila ng drone na bawal doon. They removed all of my gadgets. I had no contact to my family or Sofia. They agreed to let us go because they realized we were just kids. Hodofis, Iran! Ang mga aberya nalagpasan daw ni Adam dahil na rin sa suporta ni Sofia. I felt a lot of her love. Even the calls where we were just silent or just me biking while she was studying, it means so much to me. Pero habang papalapit ng papalapit si Adam sa kanyang destinasyon, pahirap naman daw ng pahirap para kay Sofia ang kanilang sitwasyon. Kanang usahay kay, murag feel nako dili kaayo siya present. Kay na ako'y i-bring up na mga problems na mo. Pero maglisod pod siya og find the right time kay lagi he's always on the bike. Sa loob ng ilang linggong pagpadyak, narating ni Adam ang India at Middle East. Finally in Dubai. Kung saan nag-selfie pa siya sa tallest building in the world, ang Burj Khalifa sa Dubai. It feels like a whole new world. Mula Middle East, diretso padyak si Adam. This is the last fishing village of Hong Kong. Hanggang tagumpay siyang nakatawid sa Southeast Asia. Nag-video siya sa harap ng Petronas Tower sa Malaysia at nagbisikleta sa mga burol ng Hagyang, Vietnam. That's a crazy downhill. This would have killed me. At ang kanyang last stop bago tumawid ng Pilipinas, Bandar Seri Begawan, ang kapitolyo ng Brunei. I always
reminded her that there'll be a time when I come home. That time is getting closer. Wala jud ko niya gibiyaan sa air. Matapos ang 39 na linggo sa kalsada, nakarating na si Adam sa Maynila. Finally cycling in the Philippines. I'm so excited. Of course, the first stop is the Neto Park. What I felt there was thrill because he's finally coming back home. Pero konting tiis na lang, Sofia. Bago kasi umuwi si Adam sa Sambuan, kailangan niya munang tapusin ang kanyang Philippine leg. Mo tanaw mi sa map, sing ana, and what I was looking forward to this whole year. At ang kanyang huling destinasyon, Sambuan. Greet na siya sa mga kababayan. At nito ngang August 15, nakabalik na siya ng Cebu. Sakto sa kanyang birthday. Happy birthday! When I arrived in the Philippines and they gave me all the flaglets and the medal and everyone was there, I was so out of the world. I did not truly know what I was feeling, but all I really wanted was just to find Sofia because she was hidden somewhere far from everyone. Pero teka, nasan na si Sofia? I tried my best to get through the crowd. It was hard because everyone wanted photos. Hanggang narating na ni Adam ang kanyang final destination. Woo! Adam is here! Si Sofia. Na sinalubong siya ng mahigpit na yakap. At matatamis na halik. Wala na! Finish na! To be like the moment I saw her again, it just felt like a burst of joy, a new chapter in our relationship, and I'm truly grateful for her love. At ngayong back in each other's arms sila para mabawi ang mga oras na nawala. Sina Adam at Sofia bumiyahe pa Camotes Island. We were able to do it in 4 days. I felt empowered the whole time I was with Adam, even though I had my rough times during bicycle because that was my first time, but he kept pushing me forward. And that's how I succeeded. You're doing well, babe. So proud. Proud boyfriend. E ano naman kaya ang kanilang next big adventure? I mean, I'd do this trip again and again and forever just for you, my love. Layo na sad ta. No, I'll bring you. I'll bring you. 28,000 kilometro ang pinadyak ni Adam pauwi. Pero ang tunay niyang finish line, hindi pala isang lugar sa mapa. Dahil kahit saan pa siya dalhin ng kanyang bisikleta, ang huling destinasyon, puso niya ang nagdikta. 2 buwan pa lang mula nung may barilan sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ngayon naman sa Zamboanga City. Bakit nga ba ito nangyayari? Umaga ng August 18. Nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng junior high school building. May gaan siya dito sa Ateneo. Ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Tulong. Ang mga armadong pulis agad na rumesponde. Ito ka mo. Ang punot dulo ng kaguluhan, ang isa sa mga estudyante, pinagbabaril ang kanyang mga kaeskwela at isang guro. Huwag magingay kasi marinig tayo. Baba! Dahil sa gulo, nagkabuhol-buhol ang traffic sa labas ng paaralan. Sumugod din doon ang mga naalarmang magulang ng mga estudyante. The campus is still on lockdown. Everybody's running. Students have already gathered.
Sa paghupa ng tensyon, isang grade 10 student ang sugatan matapos madaplisan ng bala. 2 naman ang namatay, isang 15 anyos na grade 10 student at ang estudyante ring gunman, 14 anyos, na ayon sa mga otoridad namatay matapos barilin ang sarili. Ang estudyanteng nabaril at namatay, kinilala noon ng kanyang eskwelahan bilang awardee sa isang International Math Olympiad. Marahil marami ho sa atin ngayon ang nagtatanong at nababahala. Ano ba ang nangyayari sa ating mga kabataan at sa ating mga eskwelahan? Bakit may mga barilan? Ito na ho ang pangalawang insidente ng barilan sa nakalipas na 2 buwan. Wala ba talagang magagawa para sana hindi na ito mangyari? Dahil hindi ba't ang ating mga eskwelahan ay parang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan at dapat ligtas sila rito. Isang araw matapos ang insidente, lumipad ako pa Zamboanga City. Relatively peaceful ang syudad ng Zamboanga sa mga nakalipas na taon. Tahimik, pero katulad din ang nangyari sa syudad ng Tacloban. Nagulantang at nagulat ang mga residente sa isa pang insidente ng barilan sa loob ng eskwelahan. Narinig niyo ba yung barilan kahapon doon sa loob? Takbuhan ng mga estudyante. Nagtakbuhan dito palabas. May gaan siya dito sa loob ng Ateneo. Pero nga naimatay. Anong pakiramdam niyo nung narinig niyo yung barilan? Kakatroma. Suspendido ang klase. Bantay sarado ang eskwelahan ng mga pulis. Ang ilan sa mga nakiramay hanggang sa labas na lang ng gate nag-alay ng bulaklak at dasal. Ang pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University nagdaos ng misa. We pray for healing and peace within our community. In this time of grief, Naroon din sa Zamboanga City ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang si Education o DepEd Secretary Sani Angara. Ang tinitingnan ho natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang bakod, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun, pero importante din ho siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad. Wala sa pamilya ng mga biktima ang pumayag na magpa-interview. Iniimbestigahan na ng Zamboanga City Police ang nangyari. Pero sa ngayon, araw po ng Miyerkules, medyo kaunti pa lang ho yung mga detalyeng nakakalap at maingat ang mga tagapagsalita ng PNP kung ano ba talaga ang nangyari. Ano ang nagtulak dun sa batang gunman na gawin yung kanyang nagawa. Nakapanayam ko si Police Major Shelami Chang, tagapagsalita ng Police Regional Office 9. Ang 2 raw baril na ginamit ng gunman na recover ng mga pulis sa 4th at 5th floor ng Junior High School building. 2 short firearm po ang na-recover natin sa area. Maliit lang pala yon, nilagyan ng accessory para lumaki. Ina-attach lang po siya para magmukha siyang parang assault rifle. Ang mga baril na ginamit dito, katulad din ng ginamit ng mga estudyante ring namaril sa Tacloban City noong Hunyo. Puro government-issued firearms. Ang ginamit kasi ng gunman dito sa Zamboanga City, pagmamay-ari ng kanyang ama na opisyal ng Bureau of Customs. Ang 2 baril na ginamit ng estudyanteng gunman dito sa Zamboanga City, di umano nasa sasakyan na naghatid sa kanya sa eskwela. Kaya mukhang madali nitong naipuslit sa loob ng campus. Samantalang ang mga estudyanteng pumapasok na naglalakad, ini-inspection daw ang mga bag sa gate pa lang. Ayon kay Secretary John Vic Remulla ng Department of the Interior and Local Government, na ipatupad naman daw ng eskwelahan ang mga kinakailangang security protocols. We found that all their security protocols were at par with industry standards. Ateneo de Zamboanga had 25 security guards employed. 15 were on duty that morning, 10 were on duty that night. Pero dahil inihatid ng sasakyan ang estudyanteng gunman, hindi na siya dumaan pa sa security inspection.
Sa emergency exit din daw dumaan ang estudyanteng gunman. Mukhang alam daw kasi nito na hindi ito nakalock. Mula emergency exit, lumusot siya sa ramp para naman sa mga PWD o persons with disability. Hanggang nakarating siya sa 4th at 5th floor ng gusali kung saan niya ginawa ang pamamaril. As per our investigation po, ang nangyari po dito is yung bata po ay hinatid po sa school. Pumasok po sa premises ng school and then naglakad po siya sa pathway going sa building. Umakyat siya ng 4th floor ng building na yon. Pagdating niya po sa 4th floor, doon po nagpaputok po siya doon. After niya po magpaputok doon, umakyat siya sa 5th floor. Pag-akyat niya po sa 5th floor, doon niya po binaril ang kanyang sarili po. Nakita rin po na ang bata po ay nag-live stream to a website. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game, first-person shooter. Ang hindi matukoy sa ngayon, bakit ito nagawa ng estudyanteng gunman? Huwag mag-ingay kasi marinig tayo. Ano ang kanyang motibo? Kahit yung parents po is medyo naguguluhan po talaga sila kung saan nanggaling. Anong nagtulak sa kanya na magawa yung act na yun po, ma'am? Hindi ho ito yung tipo ng bata na gagawa ng ganon. Wala po sa ano Wala nila. sa tipo niya. According sa family is wala silang nakitang signs. Pinabulaanan ni Secretary Remulla ang mga naunang kumalat na mga espekulasyon o kwento-kwento kung bakit ito nagawa ng estudyanteng gunman. This is not a case of bullying. This is not a case of a teacher maltreating a student. Isa sa mga tinitignan ngayon ng mga otoridad kung naimpluwensyahan ba siya online ng mga tao o grupo na nagsusulong ng karahasan. Kabilang sa mga naunang binanggit ang 764 online network na di umano nang mamanipula ng mga kabataan para gumawa ng karahasan o krimen. Ayon sa mga cybersecurity expert, maaaring lapitan ng ganitong mga grupo ang mga bata sa popular gaming platforms bago ilipat ang kanilang chat o pag-uusap sa mas pribadong messaging platforms. Isang klase raw ito ng tinatawag ng mga eksperto na cognitive grooming. Kinukuha muna nila ang tiwala ng mga bata online hanggang hikayatin nila ang mga ito gumawa ng masama. Tinitingnan nila sino na yung mga kabataan na predisposed na po sa kaharasan. At tinatarget nila to dahil may mga problema sa pamilya, madaling maingganyo, at saka hindi sila prone to yung mga liabilities at accountability. May alam ho ba kayong ganyan na pinatutungkulan ng investigasyon po ninyo? As much as we want to know the full details, kahit kami rin po ay mahihirapan kasi mismong yung family po, hindi rin po nila alam. They are willing to cooperate with the authorities sa amin po para ma-check po natin itong sinasabi nilang allegation na to. Sinusuri raw ngayon ng forensics team ng PNP ang cellphone, gadgets at social media accounts ng gunman para matukoy kung meron ngang grupo o mga individual na nang-impluwensya sa kanya. Tulong. The facts remain that as far as we can determine, acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Ayon kay Remulla, tinitignan na rin nila kung naglaro ito ng mga violenteng online games. Isa kasi sa kanilang napansin ang tinatawag na POV o point of view o kuha ng pag-live stream ng gunman habang ito'y namamaril. Na hawig daw sa itsura ng ilang violenteng online games. We do not consider anyone here as a criminal, but rather victims of technology gone wrong. This is a case of misguidance. This is a case of undue influence by certain games on the internet.
Ang ama ng gunman, pansamantalang inalis sa kanyang pwesto sa Bureau of Customs. Tumanggi itong magpaunlak ng panayam. As of now, the law is very infirm. The responsibility of the gun owner is like akin only to someone who lent a car and the car got into an accident and charged with reckless imprudence. That is the only culpability that gun owners have now, and that must change. Panawagan ng mga otoridad sa mga may-ari ng baril, responsible gun ownership, lalo na sa mga uniformed personnel, mga pulis, mga sundalo, at iba pang naninilbihan sa gobyerno o private sector man na kasama sa trabaho ang humawak ng baril. I want to work with Congress para bigyan ng ngipin ng batas for legal and especially illegal firearms. Ang responsible gun ownership po kasi very challenging. Ang kaakibat po nito yung responsibilidad at pananagutan, no? Not just about yung skill. Kailangan maintindihan po natin yung mga perspective, mindset, at yung mga batas na nakapaloob doon sa gun ownership. Pangalawa po yung accountability. Dapat po maintindihan ng gun owner na paglabas po ng bala doon mismo sa barrel, ng mga baril natin, pwede pong magbago ang buhay natin. Sa mga gun owners natin, dapat i-safe keep ang mga baril. Ilalagay natin siya sa lugar na hindi siya magkakaroon ng access sa kanya. Yung mga kabataan, nire-remind lang po namin na if ever po magkaroon po tayo ng ganitong insidente, tandaan po natin na meron pong kakibat na liability ito on the part of the gun owner. Nagsagawa agad ng investigasyon ang Senado. Pinunas ni Senator Risa Ontiveros ang CICC o ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung bakit inabot ng 14 minutes bago na-take down o natanggal online ang live stream video ng pamamaril ng estudyanteng gunman. Lalo't sensitibo ito para rin sa mga kabataan. Huwag magingay kasi marinig tayo. We had visibility around mga 5 minutes. Tapos nireport na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Why did it take another 9 minutes bago na take down ng Meta? Or kasabay ng pag-report ng CICC sa Meta, hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? We don't have jurisdiction over these platforms. Kasalukuyang isinusulong na at pinag-aaralan ng ilang mga mambabatas ang pagpasa ng Senate Bill number 2066 o ang Social Media Safety for Children Act na naglalayong pagbawalan ng mga batang wala pang 16 anyos na mag-register, gumamit o magpanatili ng social media accounts. May ilan ng mga bansa na nagpapatupad nito. Bawal sa mga bata na mag-social media. Hindi kami in favor of totally banning social media use or even use of the internet among children. Digital technology is also a tool for children to learn, to socialize, and to participate. Ano ba yung pwedeng maging implication nito? Nakita na natin sa ibang bansa, natulak talaga yung mga bata pumasok sa dark web. Papaano din yung access to information? Anong ipapalit natin? No? So, kasi maraming information ngayon ay through the internet. Kailangan din nilang bantayan yung social media presence, yung mga nakakausap ng kanilang mga anak sapagkat may posibilidad na maaari silang mag-room online to have this particular kind of thinking. No? Minsan, yung mga bata, kapag feeling nila na hala, wala palang nag-aalaga sa akin. They feel alone, no? At yung pakiramdam na nag-iisa sila at wala silang kakampi sa buhay, that can be exploited by people, no? Na may masamang hangarin towards the child. Ayon din sa mga eksperto, dapat bantayan ang mga bata, lalo na kapag napapadalas o napapahaba ang kanilang paggamit ng social media o pagtambay online. Red flags daw ito o warning sa mga magulang o sa mga guardian. Abbreviation natin dyan ay S, A, at saka D, no? So ano nga ba ito? S stands for sudden changes in behavior. Yung mga anak nila na nagbabago yung kilos. A stands for atypical behavior. Mga gawi o kilos na kakaiba. D talks about disruption in cognition or cognitive and emotional functioning. No? Nahihirapan ang bata na pangasiwaan yung kanyang emotion. Maliliit na bagay, nahihirapan siyang kumalma. One instance of this particular behavior, no,
may not be enough. Tignan gaano nga ba ka-persistent or kadalas yung mga behaviors na ito. Gaano ba kalala, napipigilan ba nito yung bata na gawin yung pang-araw-araw niyang responsibilidad? May ginagawa na rin daw aksyon ang Department of Education o DepEd para tugunan ang tila nadadalas na mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Bago nga ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga, nagkakaroon na sila ng drill o practice kung ano ang dapat gawin ng mga estudyante sakaling may mamaril sa kanilang eskwelahan. Hindi naman inasahan na mangyayari ito. Yung active shooter drill, that's only on the external security. So sabi nga natin, hindi lang yung bakod, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung socio-emotional learning ang tawag dyan na talagang kailangan bantayan ho talaga. Kasi long-term problem ho ito eh. Kasi after nung nangyari sa Tacloban, I suppose ang ine-expect po ng mga tao, yung mga bata ngayon, pagpasok ng eskwela, ini-inspect yung mga dala-dala nilang mga bag. May ganun ho bang sistema yung eskwelahan? In-intensify po namin yung coordination namin sa schools para i-revisit yung kanilang security protocols. Nagdi-drill ho yung Nag-drill mga kami, ma'am. bata? Nag-conduct ng drill ang Zamboanga City Police Office. Yung ibang students, alam nila kung anong gagawin. Like duck, cover, magtago. So kumbaga pre-practice nyo ho yung mga bata? Yes po, ma'am. Sa ganitong mga insidente? Yes po, ma'am. May mga schools po, ma'am, na sumusulat sa amin. And talaga pong pinupuntahan namin as much as we can. Ayon sa PNP, mula June 16 hanggang August 19 ng taong ito, hindi bababa sa 50 school incidents na sangkot ang mga menor de edad o mga estudyante pa lang ang kanilang naitala. Karamihan, mga banta ng pambobomba o pamamaril. Meron ding mga insidente ng pagdadala ng baril o mga panaksak. Nito lang Hunyo, 7 bata ang nasugatan sa isang stabbing incident sa isang eskwelahan sa Cavite. Noong 7 ng Agosto, sinuspindi ang klase sa Hagna, Bohol dahil sa pagbabanta ng pamamaril. At nito lang Huwebes, August 20, isang 14 anyos na estudyante sa Pinamunggahan sa Cebu ang nakuhanan ng baril sa isinagawang surprise inspection sa loob ng kanilang classroom. Dahil sa mga insidenteng ito na tila nadadalas, ang tanong pa rin, ligtas pa ba ang ating mga eskwelahan? Parang nahahati po yung isipan namin kung safe ba sila sa school. Siyempre, nandoon yung pangamba sa safety. Hindi madaling mag-move on. Dati ang kalaban lang ng pulis, mga kriminal. Ngayon may mga bago na ho kayong matatawag na kalaban ba itong mga bata ngayon na nakakagawa ho nito? Ano ang personal thoughts nyo on this? Nalungkot po talaga kami, nagulat kami, hindi namin inaasahan na magkakaroon kami ng ganito. We tried our best para iwasan siya, pero nangyari po talaga. Number 1 namin ngayon priority is itong investigation na to po is mabigyan natin ng linaw kung ano yung motibo, mabigyan po natin ng hustisya yung biktima. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-implement namin ng aming mga security protocols po sa buong Region 9 po. So yung concern ho ngayon ng marami, it's real. Ano nangyayari? Bakit nagkakaroon ng barilan sa mga eskwelahan? Hindi natin siya mapipigilan kasi alam natin, ma'am, iba po yung panahon noon sa panahon ngayon. Iba yung pagpapalaki ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon, especially with the intervention ng technology po natin. Nitong Biyernes, naglabas ng pahayag ang presidente ng Ateneo de Zamboanga University. I also want to clarify questions raised about the ramp at the junior high school building. The ramp provides access for persons with disabilities and others who have difficulty using the stairs. It also serves as an emergency evacuation route from the upper floors, and so both descriptions are accurate. The authorities are examining the circumstances surrounding access to the building. The university is also reviewing what additional safeguards are needed. Please continue to care for one another, and may God remain close to all who grieve and guide us in the days ahead. God bless you all. Baka may gusto ho kayong sabihin o panawagan sa mga magulang, pati na sa mga estudyante. Hinihikayat po namin kayo na maging vigilant. Etong mga issue na ganito po is hindi lang po talaga to nakasalalay sa aming mga kapulisan. Hindi lang din po nakasalalay sa mga schools. Kailangan rin po namin ng tulong ng community, yung mga parents natin, dapat sine-check din po natin. The campus is still on.
Lockdown. Everybody's running. We cannot zero in on one particular aspect of what makes a very violent person alone. Siguro may participation yung online gaming platforms, pero hindi natin sila pwede sisisi. This is not an isolated problem anymore. This is problema nating lahat. Hindi lang isang sektor, hindi lang isang government agency. Unang pwedeng gawin ng mga magulang ay kahit man lang mangumusta ka sa iyong anak. Ano ba yung nangyari sa school? Sino ba yung mga nakakausap mo? No? So ipakita mo sa iyong anak na okay lang mag-communicate, magkwento. Ito yung pag-i-ensure no, na yung communication line between sa magulang at sa anak ligtas, no? At makakapag-express yung bata no, kung ano talaga yung nararamdaman niya nang hindi nahihiya, nang hindi natatakot na mapagalitan, at alam niya na pakikinggan siya ng kanyang mga magulang. Walang iisang dahilan o simpleng solusyon sa problema natin ngayon tungkol sa mga karahasan sa eskwelahan. May gaan siya dito sa loob ng Ateneo. Kailangan ng mahigpit na seguridad, responsableng pag-iingat ng mga baril, maagang pagtugon sa mga babala, at bukas na komunikasyon sa mga kabataan. Dahil ang pagpapanatiling ligtas sa ating mga eskwelahan, Huwag mag-ingay kasi marinig tayo. responsibilidad ng buong komunidad at nating lahat. Baba! Sa bodybuilding competition na ginanap kamakailan sa Alabang, Muntinlupa City, nagpalakihan ng katawan ang nasa 350 bodybuilders mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero ang naglaban-laban sa Men's Physique True Novice A, sa isang ito, marami ang talagang napanganga. Yes, sir! Siya man kasi ang pinakamaliit sa kanila. Hindi naman daw siya mai-small sa katawan niyang bato-bato. Proud na i-flex ang kanyang biceps, pati na ang kanyang malapandesal na six-pack abs. Even though maliit ka, titingnan nila yung symmetrical condition ng katawan mo. Doon sila nagbe-base. Kaya mas believe kami sa kanya, nung lumabas siya, second call out siya. Posible pa siya pumasok sa top 5. Pero ang ilang nakapanood ng video, nagdududa. AI lang daw yarn? AI naman yan? Hindi naman yan totoo eh. Kaya hinanap namin ang little bodybuilder na ito. At dito sa gym na ito sa Muntinlupa, natagpuan siya ng aming team. Surprise! Hindi ako AI. Nakalawag. Confirmed! Hindi siya produkto ng AI, kundi totoong tao talaga siya. Siya ang 23 anyos na si Paulo na may dwarfism. Malaki talaga po yung katawan niya. Matigas talaga si Paulo yung abs niya, no? Bagamat 3 feet 9 inches lang ang kanyang height, kaya naman niyang makipagsabayan sa pagwo-workout. Dati kaya ko lang buhatin is 15 lang talaga po. Ngayon po, tig-20 na. Nariyang siya'y nag-lat pull down at hammer curls. 5 days po sa buong linggo. Pero po ako yung binubuhat ko po is yung kaya ko lang talaga po. Si Paulo, tubong Iloilo, panganay sa 5 magkakapatid. Mga 3 years old siya, sabi ko bakit yung anak ko hindi lumalaki. Dala ko din siya sa hospital, ma'am. Tinatanong ko sa doktor. Yun na na-detect na may yung hormones niya hindi na-develop. Maliit man si Paulo, malaki naman daw ang kanyang puso. Nagka-girlfriend po ako dati. Laging pumupunta sa akin kasi malungkutin po ako dati. Gayunman, hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Lumipat po kasi siya sa ibang school, parang nagkalabuan na din po. Ngayon is single talaga po. Wala talaga po eh. Sa mga nakukyutan sa akin dyan, wag na kayong i-message na ako. 17 anyos daw si Paulo nang nahilig siya sa pag-workout. Kasi dati po, may napapanood po ako sa mga anime, yung lalaking katawan, yung sa Dragon Ball po, si Trunks po. Ngunit dahil wala siyang pambayad sa gym, ang kanyang gamit improvised.
Ginagamit ko pong dumbbell is soft drinks po na bottle na plastic. Nilalagyan ko po ng semento pang biceps ko po. Payatot po ako dati manipis. Tapos malaking tiyan po. Ayaw po ako ng iba kalaro. Bansot daw po, mukhang pato maglakad. Siyempre po sa akin po masakit po. Dahil doon po is namotivate po ako mag-gym para mapakita ko sa kanila na yung nilalait nila noon, ito na ngayon po. Ito rin ang naiisip niyang paraan para balang araw maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ang kanyang nanay Evelyn, street sweeper. Construction worker naman ang kanyang tatay Jose. Hindi pa nga nakapasok yun sa minimum yung sahod nila. Masyadong makulang yung kita. Ang kanilang ang tinitirhan ngayon, madalas bahain at nanganganib pang mademolish. Ito ma'am, yung may mga ano pa nga ito ng baha ma'am, dala ito ng tubig baha. Yung mga basang-basang yan, aabot dito. Wala na lang po ako maambag po. Ganun po. Kahit pangbili lang po ng bigas, ganun po. Kasi wala din pong tatanggap sa akin sa trabaho kasi maliit po ako. Dahil sa kanyang kondisyon, si Paulo hindi raw nakapagtapos ng pag-aaral. Guilty nga ako ma'am kasi palagi niya sinasabi, Mama gusto ko mag-aaral. Sabi ko kasi pag nag-aaral ka, kailangan mo talaga may assistance ka kasi malayo pa tayo sa kalsada at baka maaksidente. Sa pamagitan ng pagva-vlog ng kanyang workout at bodybuilding videos, umaasa si Paulo na ma-monetize niya ang mga ito. Hanggang ang kanyang content, nakita ni Coach JJ na siyang nang-engganyo sa kanyang karirin ang pagsali sa bodybuilding competitions. Si Paolo bilang apprentice, masunurin na bata. Kung sipag, andun yung sipag. Kung yung willingness, andun din. Hold pa. Nawag po akong Little Giant po ni Coach. Kasi po malakas po, matatag. Isa sa pinaghahandaan niya ang bodybuilding competition ng PCA o ng Physical Culture Association na sasalihan niya sa linggong ito. International po yun yung show na yun. Makasama po namin dito is mga foreigner and makakasabay ko po sila lahat po. Uminom po ako ng whey, saka creatine po. Isang scoop lang po. Mas malaki yung potential if you asking me about bodybuilding. Siyempre, if ilalagay mo siya sa kategory ng mga natural or normal, mahihirapan talaga siya to stand out. May collab kami soon sa isang commentator na sikat sa Amerika. We're just waiting for the scheduling. Lahat ng pagod, puyat at hirap niya sa training, alay daw ni Paulo sa kanyang pamilya. Sila lang yung lakas ko para maabot yung mga pangarap ko. Gusto ko po makabawi sa kanila. Tuloy ka lang Pao sa laban mo. Andito lang kami ni Papa mo at saka mga kapatid mo at saka mga kamag-anak mo na kapaligid kasi mahal ka namin. Dahil abala sa body training sa Maynila, halos isang buwan na ring hindi nakakauwi si Paulo sa Iloilo. Kaya para sorpresahin ang kanyang pamilya, sinamahan siya ng aming team pauwi ng Pavia. Ma. Susunod na! Dahil abala sa body training sa Maynila, halos isang buwan na ring hindi nakakauwi si Paulo sa Iloilo. Kaya para sorpresahin ang kanyang pamilya at humugot na rin sa kanila ng lakas ng loob sa darating niyang laban, sinamahan siya ng aming team pauwi. Pero bago dumiretso ng bahay, namili muna ng pasalubong si Paulo para sa kanyang ina. Namili po tayo ng grocery ngayon. Kasi po gusto yun po ni Mama. Na-excite po kasi masusurprise po siya na makikita ko din po siya ulit. Nang mga sandaling yon, ang pamilya ni Paulo, kinakapanayam ng aming team, wala silang kamalay-malay na nasa likod na nila ang pinaka-namimiss nila. Kamusta ka mo naman? Ayos na ka. Sobrang surprise lang ako. Akala ko next week pa siya uwi. So, kamusta? Ayos lang, ma'am. Kamusta yung mga kon?
Yung Ang ano lang ko, ang second call out lang ko. Okay lang ha. marami ka na kondon na mga tao. Oo, sa Team Ngit-Ngit, mga kuya ko. Si kuya kasi maalalahaan niyan sa amin ay magkapatid. Napagmahal. Kaya ayun na-miss namin pag wala siya dito. Tawan ko. Gising ko bukas, nandiyan na siya. Masaya po kasi sila naman po pangugutan ko ng lakas po eh. Yung pangarap ko po sana na makilala po ako na midget bodybuilder po sa buong mundo po. Proud po ako sa sarili ko po kasi naabot ko po yung hindi nila kayang abutin. Hindi po hadlang yung kapansanan po sa gusto mong pangarap. Sa katawang ipinagkaloob sa kanya, hindi nagkulang si Paulo, pero pinanday pa rin niya ito sa tiyaga, pawis at panahon hanggang ang dating minamaliit maging bato-bato. Let's go! Pinatapang ng karanasan, pinatibay ng pagkakataon. Woo!